Tingin, nag-declare daw si subsidiary na 80,000 na dividend. Ngayon, magkano ba natanggap ni parent? Nag-declare ng 80,000. Sabi niya, ako si subsidiary. Tapos sabi ko, mag-declare ako ng 80,000, maghati-hati kayo. Kunyari si parent. Magkano matatanggap ni parent? 80%. So magkano yung 80%? 64. So therefore, si parent makaka-receive ng 64. Papasok sa income statement, tatanggalin mo. Dividend income, 64. Okay ka doon? Okay. Yung 20% na yung pupunta. NCI. Magkano? Magkano? 16. NCI. Okay, may magtatanong ba bakit naka-debit? Kaya ako na lang sir, basta sabihin niya. Kung hindi sabihin ko, kailan yung masusunod? Okay, wala nung gano'n, no? Open ko lang sa inyo. Alam mo yung equity method? Yes or no? Nasa investment associate kayo ngayon. Nasa Intac. Intac 1. Kalimutan nyo na. Okay, very good. Now, under equity method, guys, meron kang tatlong significant entry. Number 1, paano mo nag-recognize ka ng investment associate? Debit investment, may amount, credit cash, may amount. Okay. Next, pag nagkakaroon daw ng dividend, si investment associate, under equity method, ang ginagawa niya, credit investment, kasi ma-receive niya yung cash. Dito guys, ang nangyayari, nagkakaroon ng return of investment. Isinusuli yung investment sa'yo. Okay, tapos yung huli, pag meron ka daw income, magkakaroon ng shares in associate. That's why ang entry dito, pag every time na merong net income si associate, ang entry niya, debit investment, credit income. Yun yung entry. Tingnan mo to. Bakit siya naka-debit? Sa viewpoint, isipin mo, para mas makakuha mo yung concept. Si Sean ay investor. Siya yung NCI. Ako yung gagawa ng FS ni parent. Kung siya yung accountant ni investor, pag nagkaroon ng dividend, 16,000, ang magiging entry niya, debit cash, 16. Credit investment, 16. Mapansin mo, nabawasan yung value ng investment. Okay. So, kung yun yung entry niya, dapat maisip ko, ano ba yung naging entry ni investor? Ito nga yun. So, therefore, ikaw, ang kabalik na ng investment niya, NCI, non-controlling interest. So therefore, kung binawasan niyo yung investment, sa akin, babawasan ulit NCI. Kaya naka-debit. Okay tayo doon. Mamaya, merong share sa net income si NCI, dadagdagan naman natin. Huwag niyo kalimutan ko, ha? Yung debit investment, credit income. Okay tayo doon? Pagpunin ko. So far, okay tayo dito. Kung bakit siya naka-debit 16,000. Okay na yan. Sir, marami bang ganyan? Yes. Sir, is entry parehas ba? Yes, magkita lang naman. Okay? Next, number 5. In number 5, kay fully owned yan, kung partially owned, kung full man yan o partial, same lang. Wala kang kapag-ulit. Okay na yan? So far, ano pinagod natin? 1, 2, okay? 4. 5 pinagod? Wala. Okay. Now, yung number 6, ano to? Impairment loss. Wala naman tayo impairment loss. So, as naman tayo. Wala. Okay. Idadagdag ko lang po, number 7. Dahil nga ito ay NCI na, idadagdag ko lang yung 7. Diba, nakita mo kanina dito, sabi ko, huwag mo kalimutan, debit investment, credit income. Nadagdagan si investment. Therefore, this time, nadagdagan din si NCI. Ano ba nadagdag sa kanya? Yung share niya sa net income subsidiary. Okay tayo ron.
So therefore, ikaw, bilang accountant, last na to guys, kailangan mo lang kumpitin magkano ba yung net income is subsidiary. Okay. Doon sa problem ninyo, nakalagay magkano yung net income subsidiary. Wala na. So kaya nyo ito, excuse ko kayo ngayon, kahaan sa game ko. Comment tayo po, 8:30. So, yan eh. Ito bang depreciation expense? Yes. Interest expense? Yes. Depreciation expense? Yes. So, i-adjust mo lang yung net income subsidiary bago ka mag-compute dito. So, 200. Pag tumasok mo sa puso, ano magiging effect dito? Ano mangyayari sa net income? Mababawasan. So, minus 6,000. Pag tumaas yung depreciation expense, ano magiging effect sa net income? Mababawasan din. Magkano? 12,000. Yung interest expense, pag tumaas, ano magiging effect sa net income? Minus 1,2. Okay tayo ba? Alas na to. Nabawasan yung depreciation expense. Ito magiging effect sa net income. Madadagdagan, magkano? 31,000. So, kumpinin mo lang yan. Magkano adjusted net income? Diba? Pakikompute. 200 minus plus. 200, 11, 800. Okay tayo ba? 211, 800. So yun yung adjusted. Kung yun yung adjusted, gagawin na lang, i-multiply mo ilang percent? 20%. Magkano yung share? Ilan? 42? So there 42, 360. Okay tayo ron. Okay. Now, ano debit? Ang debit mo, hindi pinakamahabang account sa accounting. So far, nakita ko. Ang account title niya is Share of NCI in the Net Income of Subsidiary. Yun yung pinakamahabang account title. Bitin ko. Share of NCI in the Net Income of Subsidiary. And then I have share of NCI and income subsidiary. Magkano? 42, 360. Okay na yan? Oh sir, saan nilalagay yan? Wala lang, tapusin nyo na lang. Sir, saan nilalagay yung share, NCI, blah blah blah? Di ba nakagawa na kayo ng ginagawa ko ba kayo ng consolidated income statement? Tama, gumawa kayo. Nakita mo to? Pag gumawa ka nito, tama? Sales, cost of sales, gross profit, OPEX, and income. Tama ba yan? Tapos ito, nakita mo yan, isasama mo yan. Share, NCI, net income. Yan mo to? Ano siya? Debit, tama? Yan ay part ng income statement. Yan, part ng income statement. Kung part siya ng income statement, tapos naka-debit siya, ano ginagawa natin? Add or minus. Dito ka na ngayon. Consolidated yung net income na to. Pag nalagay ka nito naka-debit, ano effect dito? Add or minus? Nasa income statement ka. Binigyan ka ng debit. Add or minus to? Add or minus? Ano ba ang normal balance ng expense? Debit. Ito debit din. Hindi siya expense sa debit. Ano yung effect niya? Minus. Therefore ito minus. Tapos ang lalabas, consolidated net income attributable to parent. Consolidated net income attributable to parent. Kung wala yung opinion attributable.
ba yun? Parang yung bata magkakamali. Attribute. Parent na. Ganun dito sa 40%. Ngayon, pag full yung ginagawa mo, palagi ganito yung practice, ha? Pag full, pag na-compute mo NCI, maminus mo yung share, regardless kahit wala to. Kahit zero. Paulit-ulit mo na siya gagawin. Minus share sa impairment loss. May impairment loss ka ba? Wala. Zero. So therefore, ano naman sa inyo? Pag wala pa ng impairment loss, yung partial sa full, parehas lang. Pero pag may impairment loss, magkaiba. Okay tayo? Nakuha? Sige. So, sa online natin, sesend ako sa inyo guys ng problem. This time, di ba tapos tayo sa full? Ang gagawin natin this time,